Yan. By the way, ito na po, speaker natin is si Mary Grace Manalangsam, no? Tama ba? Ayan. Mag-echo tayo. Ayan, try ulit natin. Wala nang echo. Ayan, no? So magkasama lang kasi kami ng ating host ngayon. Ayan, amazing morning po sa inyong lahat, no? And amazing morning sa lahat ng ating mga participants. Ayan, no? May mga nakikita akong naka-open cam. Ayan, amazing morning sa inyong lahat. Ayan, hello si Kuya Edward, ayan, Mentor Julian, Mentor Offie, Mentor Marcos, Mentor Marquis, Mentor Imelda, Mentor Nika, ayan, Mentor Elvira, Mentor Raul. Ayan. Okay lang, Mens. For ano na tayo? Doctor na. Ayan, no, musta na daw. Ayan, amazing morning sa inyo lahat. And I believe na marami tayong mga participants pa. And hello, amazing morning. And yun, mga mentors, no? By the way, yung ating magiging mentoring lang naman for today is journey, and pwede kayong mag-ask ng mga questions, no? If ever may mga tanong kayo or meron kayong mga gusto pang malaman, pwede kayong mag-direct ask questions, no? Para at least mas ma-entertain po natin yung mga tanong nyo. Okay? And then, no, ang ating Diamond Mentor, amazing morning po. Lang. Hindi naman po rinig yung electric fan, mga mens, na. Hindi naman. Kaya mag-share screen lang tayo. Ayan, hello po. Kita naman yung screen. Ayan. So, by the way, ayan po, no, mga mentors, no? Okay lang ba? Ayan, kita naman yung screen ko, no? By the way po, ayan, my name is Mentor Grace, and isa rin po tayo sa mga car achiever at the same time, Sapphire Elite Executive dito sa IAM, no? And okay lang bang malaman ko dito, no? Sino yung mga, yep. Okay, type 1 na kung yep ka, type 2 kung hindi na. Okay, para at least na makita ko yung mga tao dito. Type 1 kung yep ka pa, or yung mga 24 years old and below, type 1 ko. Type 2 kung hindi na, no? May mga nagta-type dito ng 1 kahit hindi na yep, no? Ayan, yung mga yep. Ang dami rin pala nating mga yep, no? Pero mostly hindi mga yep. Mga young at heart. Okay. So, ayan, amazing morning po sa inyong lahat. Yung mga yep, 24 years old and below yan, ha? Okay. So, ayan, no? So, pakilala lang ako. Ayan, my name is Mentor Grace. And isa to sa reason no, kung bakit natin ginagawa yung negosyo. Bakit po, no? Kasi si Mentor Grace po is, ayan, yep at heart. Diba? Si Mentor Grace po no, is bunso sali mong magkakapatid. Diba? So, lumaki tayo sa pamilya na hindi naman sobrang hirap, hindi rin naman mayaman. No, pero nakakakain naman po, no? And yan, namulat ako sa reality. Naagad tayong namulat sa reality, no, na hindi porket bunso ka talaga, sunod yung luho mo. And na dyan ko natutunan or na-realize na kahit pala ilang years ka nang mag-work as employee, di ba? Wala talagang freedom. Di ba? Kasi danas po yun no, simula sa panganay namin hanggang sa pang-apat. Alam ko pang-apat. Di ba? So, yun. And yan po no, yung reason kung bakit natin ginagawa yung negosyo, no? Kasi 'di ba sabi nga sa mga yep, no? Sa mga yep dito, sabi 'di ba, kung ikaw hindi na ipaparano sa ng family mo or na ibigay sa lahat ng gusto mo, ikaw na magbigay ng sa sarili mo at the same time para sa kanila, no? Eh diyan po no yung parents natin, yung family natin, yan yung reason, 'di ba? Kung bakit natin ginagawa yung negosyo. And ito po si Mentor Grace nung nag-start. Ayan. So, nung na-meet ko po yung I Am World nung na-meet ko po yung I Am World grade 9 student po ako that time. So, baka makarelate yung ibang yep natin, no? Bahay, school, gala, bahay, school, gala. Yan lang po yung ginagawa ko. 'Di ba? And kung ikaw, 'di ba, naiisip mo baka hindi mo kaya, baka hindi mo magawa, 'di ba? Naku, kayang-kaya. Bakit? Kasi nung ako po nagsimula, unang-una, wala po akong perang pangsimula. Pangalawa, wala po akong connection.
Okay, wala po akong mga kakilala. At pangatlo, napakaloko-loko ko po sa mga kaibigan ko, no? So, napakahirap kong paniwalaan. Diba? Alam mo yung kumbaga bully ka, alam mo yung mapang-asar, mapangloko, di ba? Alam mo yun. So, mahirap paniwalaan na nagnenegosyo. And yan po yun, no? Hindi rin tayo katalinuhan, kaya never ko naisip na papasok tayo sa IM Worldwide or na mapupunta tayo sa ganitong industry. Okay? So, yan po yung background ko nung nagsisimula tayo, no? And eto naman, and eto naman, no, sobrang grateful tayo sa ating mentor, no, which is si Mentor Naomi. So, habang may time ka, I believe, no, yung mga mentor niya nandito. Okay lang ba? Thank you ka. Thank you, mentor. And then kung sino yung angel mentor mo. Diba? Andyan man yan or wala. Diba? Nag-quit man or hindi. Okay lang ba maki-thank you tayo sa ating mentor? No? Kasi unang-una, sila yung reason kung bakit tayo nadala dito sa business natin. Pangalawa, diba? Sila yung mga nagga-guide sa atin, 'di ba? So thank you Mentor Naomi, 'di ba? Kasi siya yung kasama ko nung nagse-start talaga kami, no? Siya yung nagpa-meet sa akin ng I Am World Guide, ayan. So eto naman mentors, no? Eto yung mga reason kung bakit po tayo napasok sa I Am World Guide. 'Di ba? Nakikita niyo po ba kung nasaan ako diyan? Ayan. Yan po yung reason no, kung bakit tayo napasok sa I Am World Guide. So ako po is wala talagang plan mag-I Am or wala talaga akong plan na magnegosyo. So that time po kasi si Mentor Naomi, familiar naman, no? Partner niya si Mentor Mark. Okay? Mark Manalansan po, no? Marami kasing Mark sa Conqueror, sir. Baka malito. Diba? Si Mentor Mark. And that time po, after ng family gathering namin, napunta kami sa Green Hills. So ako naman, as bata, di ba, tuwang-tuwa ako, Green Hills, mapupunta kami sa sa tawag dito, mapupunta kami sa mga kainan, may mga night market, may mga damit, di ba, tutuwa na naman ako, di ba? Tapos pagdating namin doon, unexpected, di ba, ang daming tao. Tapos yung mga tao doon, alam mo, ang ingay, tapos parang hindi talaga normal. Yun, dun ko nalaman no, na pagbubuhatin lang pala kami ng products. Di ba? Tutulong lang pala kami magbitbit ng mga barley. Kasi si Mentor Naomi po na bawal magbuhat dahil may sakit. Okay? And yan po, no? Yan, that time, meron pong tao, no, na nagtanong sa amin kung ilang taon na kami. 'Di ba? Tinanong kami, ilang taon? Sabi ko 15. Sabi nung kasama ko, 19. So, sabi niya, alam niyo ba, kahit bata kayo, pwede niyong magawa yung negosyo. 'Di ba? Alam niyo ba, kahit bata kayo, pwede niyong mabili yung mga gusto niyo, pwede kayo makabawi sa parents niyo kahit bata pa kayo. Sabi niya sa amin ganun. And sobrang grateful ako, no, kasi yung tao na yun, si Mentor Ryan. Diba? Mentor Ryan De Jesus, isa sa mga emerald natin. So siguro kung di niya ako na ganun, wala rin po ako dito sa business, no? Isa rin yung sa nakapagpa-push sa akin. And yun, dahil nga po curious tayo, no, yan yung naging journey natin. Okay lang bang makikitype? Ano yung deepest why mo? Type mo nga man dyan, no? Ano yung reason ba't mo ginagawa yung business? Ba't ka napasok sa I Am World Guide? Sige nga, sige, type ka dyan para makita ko kayo, no? Wait lang. Sige, mentors type kayo. Anong reason? Bakit ka nag-aaral? So, products, ayan, may mga products, family, di ba? So, normally talaga ganyan. Pero alam niyo po ba, no, ang naging reason ko kung bakit ako sumali sa I Am Worldwide, ayan, baka may mga nakakaalam na nito, pero yung iba hindi pa, no? Ayan, health issues, di ba? So, ang galing, di ba? Bakit? No? Kasi po, nung ako, nag-start, alam niyo ba, ang reason ko lang, ba't ako mag-IAM, is para makabili ng Starbucks. 'Di ba? Ang reason ko lang po ba't ako mag-a-Iron World Guide para makabili ako ng muffin sa Starbucks, makabili ako ng coffee sa Starbucks. 'Di ba? Dati 3-in-1 lang, ngayon kaya mo na mag-Starbucks. 'Di ba yun lang yung naging reason. Bakit? Kasi nung time po na yan, presenta na ako ni Mentor Naomi, wala talaga ako naintindihan. Ang naintindihan ko lang, kapag ikaw nagbenta ka ng isang barley, may 500 pesos ka per box, no, titignan mo sa labas, para ka ng isang empleyado na nag-work for 8 to 13 hours. Yun lang po yung naintindihan ko. And hindi talaga ako nakakinig noon. Habang ina-explain niya yung just for you, yung give me 5, ang tumatakbo sa isip ko, ang sarap pala ng frap,
'Di ba? Ang sarap pala ng ensaymada sa Starbucks, ang sarap pala ng pagkain nila. So, yun yung naging reason ko. Okay? So, mga mentors, no, bakit ko kaya tinanong kung anong deepest why nyo? 'Di ba? Ba't ko kaya tinanong anong purpose or anong reason nyo, ba't kayo nag-IAM? Wala lang. Hindi, wala, no? Ang reason nun, kasi kung kayo po na malalim yung deepest why nyo, di ba na ang reason nyo is gumaling, magkaroon ng time and financial freedom, makabawi sa parents, sa family mo, di ba? Kung yung reason na yon, di ba, yung ganun nakalalim, what more pa po, no, yung kaya nyong gawin dito sa negosyo. Kasi nung ako, nag-start ako, ang gusto ko lang, makatikim ng mga ganun, makabili ng damit, makabili ng cellphone, ganun lang. 'Di ba? So yung kung bata nga na ganun lang yung reason, 'di ba, nagawa, what more pa kayo na ang lalalim na ng deepest why. No, tama, nakukuha, no? So dito, as long as same tayo ng opportunity, pwedeng-pwede natin siyang makuha ng sabay-sabay. Okay? So dito, no, nag-start ako dito ng pag-attend ng mga trainings, offline mentorings, nagbebenta ng mga products, and dito ko napatunayan na wala pala sa nauna or nahuli yung negosyo natin, no? Wala siya sa amens, bago pa lang kasi ako, kakasali ko pa lang, dito ko siya napatunayan. Bakit? Kung makikita niyo po yung second picture, sa, ayan, yung front si Mentor Hannah, that time po, ako yung pinakabago. Actually, hindi pa ako member niyan. Okay? Actually, hindi pa ako member niyan. Pero, ang kagandahan kasi, 'di ba, sabi nga, tumuloy ka lang, i-visualize mo lang, darating yung time kung ano yung meron yung mga kasabayan mo. Pag hindi ka kuminto, pag hindi ka nag-quit, makukuha mo rin yung nakuha nila. And good news po, no, sa picture na yan, 1, 2, 3, 4, parang 5 na lang kaming hindi sumuko or 6. And good news po doon, lahat ng natira may sasakyan at may rank. 'Di ba? So, yun yung future na pwede nating makuha, 'di ba? As long as ikaw, wag kang hihinto. So, kung ano man yung vision na nakita mo, no? Kahit na anong hirap or anong struggles or ano man yung naiisip mo. Okay? So, ayan, no, yan yung nagsistart tayo. Yan, may mga picture pa tayo kay na VP, kala Press, Mentor May, Mentor Pitch, 'di ba? So, yan yung mga days ng offline natin, no? Sabi kasi ni VP, darating yung time, yung struggles na pinagdadaanan mo ngayon, ikukwento mo na lang. 'Di ba? Naalala ko dati, hirap sa pamasahe, hirap sa pag-commute, hindi ka marunong saan ka pupunta. 'Di ba? So, darating yung time, kukwento mo na lang pag hindi ka sumuko. Okay? So, ayan, no, yan yung mga starting natin dati, humble beginnings natin nung nagsa-start tayo, 'di ba? Nag-start tayo as benta-benta, kasama ko pa si Mentor Naomi niyan, paano magpapalala move, 'di ba? Paano kukuha ng pera sa LBC, 'di ba? Nagre-restock kami sa bahay nila. So, yan yung mga pandemic days. Eh, dyan lang din po tayo nag-start, and then eventually, naniwala lang tayo, no? Nakinig lang din tayo sa mentor natin. So, meron ba dito mga nagpapa-LBC, JNT, JRS? Type mo nga I am. Sino dito mga nagpapa-ship? Sige nga, type mo nga I am. LBC, JNT, JRS, ano pa ba? Lala Move, Flash, ano pa? 'Di ba? Type I am. And kung ikaw, nasa ibang bansa ka naman, or nasa province ka, tapos may mga nagpapa-ship ng orders mo, okay lang ba? Pa-thank you tayo sa mga mentors na nagpa-process sa products natin. No? Kasi alam nyo po ba, mentors, no, hindi po madaling pumila sa office. Naku, mapapabilis ka lang konti kung nasa PWD ka or senior ka. Pero kung normal transactions, hindi talaga, no? Sobrang hirap. Pipilahan ng ilang oras pag nasa office. And that time, naalala ko, no, pandemic yan, ako yung kasama ni ate or ni Mentor Naomi sa lahat ng shipments niya. Ako nagpapadala, kasama niya ako mag-unbox hanggang madaling araw. Kami nagpapa-ship, nagpapalala move, nagpapa-LBC, 'di ba? Nagpapa-JNT, kami nagtatali ng mga products, kami nagpi-pick up, wala pa pong car noon. 'Di ba? So pag ano kami, commute lang o kaya Grab. 'Di ba? So yung struggle din, no? And minsan naabutan kami ng pagsara ng office, nagla-unbox kami sa labas. And alam niyo, one time, dito ko na, di naman kasi ako maano nun, kumbaga masalita.
Pero naramdaman na po yun ni mentor na Yumi no, or ni ate na parang naiinaano ko para tawag doon, napareklamo. Kasi ang ano nun, bakit ako yung nag-unbox, nagpa-process ng mga process, hindi naman sa akin yun. As in, wala akong commission doon, kahit piso mo. Kahit piso, pagkatapos ng lahat ng yun, wala akong commission doon. Ni spillover, ni RQV, ni Unilevel, wala. 'Di ba? Pero alam niyo ang reward sa akin noon. Ang reward ni mentor na yun, may McDo pagkatapos, may Wendy's pagkatapos. Yung mga ganun. Sa ganun po kami nag-start. And one time, sabi ko noon kay ate, no, or napansin niya rin yun, na bakit ako yung ganun. Tapos, sabi niya, hindi niya ako totally sinagot. Basta ang sabi niya, makinig ka lang, gawin mo lang to, and then darating yung time, ipagpapasalamat mo kung bakit mo to ginawa. 'Di ba? So, and eventually mga mentors, no, dumating po yung time na nakapag full-time tayo. And sobrang grateful ako no sa lesson na naibigay ni mentor Naomi sa akin. Kahit hindi lahat pero yung lesson, yung pinaka nakuha ko doon na habang buhay mong babaunin. Yung tipo na kahit saan ka mapunta, kahit saan ka mapadpad, marunong ka. No, yun yung na ipabaon niya sa akin, no, yung kahit saan mo ako dalhin, kaya ko magsalita, kaya ko mag-process, kaya ko yung pasikot-sikot, dahil naturuan tayo. So, yun yung reason. Yun pala yung reason, no? And eventually, natutunan ko siya. Kasi dumating yung time, no, when it comes sa mga DHL, yung ibang mentor sa amin na nagtatanong, sa akin na personally nagtatanong, di ba? Dumating yung time, mga shipments, kahit nasa work pa na si mentor na Yumi, kaya na natin mag-process, kaya natin yung mga kilo-kilo sa DHL, kaya natin yung mga pagme-mentoring, 'di ba? So, yun yung ano na na-duplicate tayo. So, anong lesson doon no na pwede kong maibigay sa inyo? Basta ano lang kayo, halimbawa, dumadating kayo sa ganung point, bago dumadating kayo sa ganung point, bakit pinapagawa sa akin to? Bakit ako yung pag-host? And bakit ako yung magsasalita? Bakit ako yung magpe-pray? Bakit ako yung magsi-speaker? 'Di ba? Baka dumating ka sa ganung point, ba't kailangan kong i-hit to? Ba't kailangan kong i-target to? Isa lang yung reason. No, no. Darating kasi yung time, 'di ba? Magkakaroon ka ng grupo, magkakaroon ka ng result, magkakaroon ka ng resulta. And napansin nyo ba, mentors, no? Lahat po kasi ng sundalo, bago yan dumaan sa isang gera or sa isang laban, di ba? Lahat po yan dumaan sa matinding training. Lahat po yan training, hindi lang natin nakita. Ang nakita na lang natin yung sa war. Di ba? So, ganun din sa atin, no? Kumbaga, tinitrain ka na ng mentor mo habang wala ka pang leaders, habang wala ka pang result, habang nagsisimula ka lang, para pag dumating yung time na nandun ka na mismo sa war mo or mismo nandun ka na sa time na alam mo yun, nagkaka-result ka na, ready ka, di ba? Handa ka na. Ngayon, kaya ngayon pa lang, sinasanay ka na. And isa yun sa naging grateful ako, no? Kasi kung wala rin yun sa leadership ng mentor ko, na wala rin ako ngayon right now, no? Kasi super S po talaga ako nung nag-start. Sa mga hindi nakakaalam, no? S po talaga ako nung nag-start. Halos isang taon or isa't kalahating taon akong SI. So, never ko na-imagine na makakapag-speak, na magtatap, alam mo yon na makakakuha ng result. Never talaga, no? And, eto, no, baka ikaw dumating ka sa point na nanghihina ka. 'Di ba? Mens, napakaliit ng income ko. Ito, marami kasi ako nakita para makarelate ang lahat. No, yung iba hindi nagpapasa ng top, 'di ba? Top earner ng Conquerors hindi nagpapasa. Bakit? Mens, maliit lang kasi yung income ko. Mens, hindi naman kasi ako makakapasok dyan kasi maliit lang yung income ko. Alam niyo po ba, mentors, nag-start po ako, 2.5 ang unang cheque ko or ang unang encashment ko. Kasi po, may na-refer po ako na silver ata yan eh. Ina lang kasi yung natago ko sa screenshot. Pero yan, no, iba pa yung ano niyan, iba pa yung e-wallet o iba pa yung system. Pero yan siya. Lahat nagsisimula sa maliit, no? Parang yung 2.5 po na yan, kinita ko yan for almost 5 months sa system. 5 to 6 months. 'Di ba ang tagal? Ang tagal ko rin po bago naging mover. No? Even unang top yep ko po, mahirap. Even unang 10,000 circle ko, mahirap. 'Di ba? Unang Give Me 5 ko, mahirap. Unang Just For You, unang Yep, unang award, mahirap. So, dumating ka na ba sa point na
Isa na lang kulang mo, may hit mo na, ang tagal pa. Isa na lang kulang mo para mag 100,000, ang tagal pa. 'Di ba? Dito ko natutunan no, na lahat pala ng una mo mahirap. Unang 10,000 circle, unang 5 digits, unang 6 digits, 'di ba? Unang 7 digits, unang award, lahat ng una mo mahirap. And eventually, pag na-overcome mo 'yon or pag nalagpasan mo 'yon, gagaan, bibilis yung resulta na gusto mong makuha. Okay, lahat po yan nag-start ng ganyan, no? Baka kasi ang nakikita nyo na lang, ay si Mentor Grace, nag-1,000,000, nag-top F, nag-top 1 na ulit, nag-ano ulit sa Lions, di ba, sa Unstoppable. Possible kasi yun na lang yung nakikita nyo, pero yan po tayo nang nag-start. Even yung mga 5,000, 5 digits natin, mahirap talagang kitain. Pero ang masasabi ko lang, no, hindi tayo dadating sa ganitong point ng pa 1M tayo kung hindi natin dinaanan yan. Kaya kung ikaw, nandyan ka sa point na yan, pagdaanan mo lang rin. 'Di ba? Kasi darating yung time no hindi na yan yung income mo. No? May magkakaroon ka na rin ng grupo. So, kudos sa ating dalawang Sapphire, no? Mentor Marcos and Mentor Elvira na nagsalita 2 days ago. Okay? So, yan. No, meron ba ditong mga nag-hit ng rank? Sige nga, meron ba ditong mga nag-hit ng rank? Type mo nga, I am. No, dapat lahat naman nag-hit ng rank, no? Pero type mo nga I am, anong rank yung hit mo? Sapphire, Ruby, Emerald, ano pa yan? Diamond. Diba? Type mo dyan, I am. Kasi alam nyo ba, mentors, sa lahat ng nag-hit ng Sapphire, no? Type mo dyan, I am Sapphire. Kasi alam nyo ba dati, ganyan lang rin po kami nagdi-declare, nag-type. Dati pinag-meeting pa kami ni na Mentor Ryan, no? Pa yung mga mag-hit ng rank up ng Sapphire. Nagta-type-type lang kami dyan. Pero hindi namin alam paano namin makukuha. Kasi alam mo yun, hindi kami sure. Kasi bakit? No, hindi ka ganun kabuo yung loob mo. Kaya kailangan type mo yan dyan. Pag may dineclare ka, pag may gusto ka, make sure mo talaga na makuha mo. No? So, yan po yung journey natin na nag-hit tayo sa Sapphire. May. Actually, January pa lang, no? Pinupush na tayo ng mga mentor natin mag-Sapphire. Pero oo lang tayo ng oo. Pero dahil wala sa loob mo, wala sa action mo, hindi siya nangyayari. Kailangan din kasi talaga, hindi ka lang basta pinush. Kailangan gusto mo rin talaga mangyari yung isang bagay eh. Okay? So, May po, ayan, nag-start tayo mag-hit ng rank up. Na-hit natin yung kabilang side, pero yung kabila, 0. June naman, ayan, June naman, nag-hit tayo, ang RQV 3-1, tas 500. Tapos nung July, ay hindi siya iba yung picture, pero yung July natin, 500, 500. Yan, no? Hindi siya na-update. 500, 500. So, eto naman, August, dito na siya na-hit. Okay? 8,000, tapos 7,200. So, dyan sa Sapphire, grabe mga mentors na yung experience na naranasan natin dyan. As in, ilang oras talaga, halos lagpas isang araw talaga tayo walang tulog diyan, 'di ba? Alam mo 'yun, wala ka talagang tulog ng bihira yung kain. Kumbaga, ang focus natin that time, RQV, RQV, RQV. Paano ka makakakuha ng RQV? Saan ka hahanap ng kakausapin? Saan pang ipapollow up mo para matuloy yung RQV natin, no? And sabi kasi dito, alam niyo po ba, no? When the time is right, the Lord will make it happen, no? Isaiah 60:22. Diba? So, pag kasi ikaw, tamang tao ka na, darating din yung time, ibibigay sa'yo ni Lord, no? Pero hindi kasi pwede na, tamang tao pala, when the time is right pala, sabi ni Mentor Grace, thank you for Lord for my Sapphire rank. Tapos wala ka namang gagawin. Hindi mo naman siya ipupush, hindi mo naman gagawa ng action, no? Hindi rin siya mangyayari. Okay? Kailangan dyan, i-declare mo, ipag-pray mo, at the same time, gagawan mo ng action para makuha mo siya. Hindi porket sinabi natin iso-surrender. No, surrender lang. Wala ka nang gagawin. No, surrender mo. At the same time, do your best. And God will do the rest, no? Sa mga gagawin mo. And ayan, may kasunod pa po ito eh. Mamaya makita niyo. Alam ko nandito yun sa slide. So, dito, ayan, kailangan, bago mangyari sa'yo, paniwalaan mo. Di bali nang walang ibang tao na maniwala sa'yo, basta naniniwala ka sa sarili mo. Okay? Pero ang imposible na walang maniniwala sa iyo kasi ang daming mentors na nakagay. So sabi nga dito, no, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Grabe, no? It will be yours. 'Di ba? Law of attraction.
Kailangan ina-attract mo talaga siya, paniwalaan mo na nangyayari na. I-post mo sa FB. Nakita niyo ba yung post ni Mentor na Yumi? Bahay. 2025, may ganun na siyang bahay. Attract mo. Kasi darating yung time, babalikan mo na lang. Yung dati dinideclare ko lang, ngayon nasa akin na. Dati ina-attract mo lang, ngayon more than pa yung nakuha ko, diba? Ganun. So, declare ka lang ng declare. Huwag mo lilimitahan yung sarili mo. Bakit? Kasi unang-una, hindi naman ikaw yung may ability na kukuhanan. Hindi naman ikaw yung magpo-provide na. No, merong mas malaki sa'yo, mas malaki sa lahat na nasa taas. Diba? Nandyan si Lord, diba? Siya yung magbibigay ng lahat ng resources, siya yung mag-guide sa'yo, siya yung magbe-bless sa'yo, declare mo lang, 'di ba? Kaya niyang ibigay lahat sa'yo, basta ikaw naniniwala ka, ginagawa mo yung part mo, syempre, 'di ba, maniwala ka rin sa kanya. Okay? So, January 9, 2021, sabi dito, whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. No. Alam niyo po ba, nagde-declare lang din ako before. January 9, no, ginagawan pa namin ng poster yan. Actually, bawal kaya din. Diba? Pero, di namin nilalabas. So, declaration. And then, eventually, August, nangyari siya. Alam niyo po ba, isa kasi sa natutunan ko dito, no, ang mind mo pala, para yung factory. Alam po ba ang factory? Baka meron dito ng mga factory workers. Meron pang factory, di ba? Halimbawa, paggawaan ng pajama. Okay? Paggawaan ng pajama. So, lahat ng ginagawa sa factory na yung pajama lang. Hindi naman pwede na paglabas nun sa factory, meron na nung binebenta na pantalon. 'Di ba? Hindi pwedeng paglabas nun pantalon. 'Di ba? Kasi iba ang materials para sa pajama, iba ang materials para sa pantalon. So, ibig sabihin, hindi siya nagbabago. Okay? Kung ano yung ginawa sa loob, yun yung nangyayari sa labas. Ganon din po sa mind natin. Kung ano yung pinaprocess mo sa mind mo, kung ano yung nilalagay mo sa mind mo, kung ano yung ini-import mo sa utak mo, yun yung mangyayari, yun yung magmamanifest into reality. Okay? Kaya kung ito, lagi to sinasabi ni mentor na Yumi sa akin, di ba? Walang makakapag-limit sa'yo kundi ang sarili mo. Di ba? Kung anong iniisip mo nangyayari. Imagine niyo to, sabihin mo sa sarili mo, mag-fail ka, hindi mo kaya, o baka may mga lumalaban ng South Korea dito, hindi ko may hit yung Korea, napakalayo pa, hindi ko may hit yung rank ko, ilang araw pa, hindi ko mahihit yung 1M, para sa kanila lang yan, hindi ako para dito. Pag kasi iniisip mo na gano'n, parang factory ang mind mo, yan yung kalalabasan. Okay? Pero kung ang iniisip mo, magiging successful ako dito. Alam nyo, ganun yung iniisip ko before. Magiging parang si VP ako, magiging parang mentor Marlon ako, parang mentor Hannah ako. Grabe, magiging kasing lupit ko sila. Pero kung titignan mo yung e-wallet ko nun, wala pang 1,000. Diba? So, kailangan talaga positive ka. Kailangan i-declare mo siya ng i-declare. Iniisip mo dapat magiging successful ako, magkakasasakyan ako, makakahit ako ng rank, kikita rin ako ng milyon, magtatap din ako, 'di ba? Makakaroon din ako ng resulta. Kahit na kung titignan mo, wala pa siya ngayon. Okay lang 'yan. Yan yung tinatawag na declaration, attraction. And the moment na prinasis mo yan sa mind mo, antayin mo, magiging reality yan. Di ba? So, logic lang, mentors, no? Kung mangyayari na lang rin, bakit hindi pa natin isipin yung maganda or yung positive, di ba? Di ba? So, yun siya. And, eto, yan yung isa sa worst scenario nung nag-hit po ako ng rank. Okay? So, familiar naman po, no? Nakikita naman na rin niya sa FB, no? So, ayan na siya. Ayan. Ayan yung time na nag-hit po ako ng rank. So, August 2021. And imagine mo to, sabog ka na sa RQB, sabog ka na sa iniisip mo, paano ka. Alam mo yun, puyat ka na't lahat-lahat. And then, parang third week po ng August, lahat kami niyan may COVID. Ang kuya ko, ang magulang ko, ang mga ate ko, 'di ba? Lahat kami may COVID. Even mentor na Yomi may COVID that time. So lakas loob nagpapadala sa DHL kahit may COVID na. Yan yung nangyari noon. And alam niyo po ba, yung time na yan yung moment na lahat kami na COVID. Tapos yung mama ko po noon na ICU. Okay, nadala po siya sa ICU. So, ibig sabihin, hindi siya makahinga kasi, tapos 50-50. Nag-50-50. Imaginein mo na lang, no, yung deepest try mo, nag 50-50. Ano kayang pwede mong maramdaman? Actually, that time,
hitting pa tayo ng rank up. So, meron akong dalawang option. Sa buhay kasi, no, lagi kang may option. Lagi kang may choice. Sabi nga, life is full of choices. And every choices you make, makes you. Diba? Lahat ng choices na gagawin mo sa buhay, it's either i-build ka niyan or i-break ka niyan. Okay? So, yan. May dalawang option tayo. It's either mag-iimo tayo, tapos hindi na natin i-hit yung sapphire kasi, syempre, deepest why mo yan eh. Hindi mo alam ano pwede mangyari. O lalaban ka, magpa-think positive ka, di isipin mo lahat ng paghihirap na nangyayari, di ba? Think positive ka lang and gagawin mo yung part mo and susurrender mo siya kay Lord. And good news po doon, ang ginawa natin dyan is yung second part, yung second choice. Alala ko noon, kami ni Tita Elvira, umiiyak kami madaling araw na. Tumatawag siya na busta. Diba? Hindi mo yun, suffer, tapos sa mama mo pa. Diba? So, ang dami talaga struggles. Pero alam niyo yun, nung pinili natin siyang gawin pa din yung suffer, i-hit pa din siya. And saktong birthday ko po, na-hit ko yung rank up, na-hit ko yung suffer mismo. And yan, no? Tumawag yung doktor. Actually, habang kumakain kami sa bahay, tumawag yung doktor na nagkamali na po yung mama ko, no? So, after 2 days, pwede na siyang ilabas. Diba? So, anong reason bakit ko siya kinwento? Wala lang, hindi. Charot, no? Darating ka kasi sa time na hirap ka na, lalo ka pang pahihirapan. Darating ka kasi sa time na pagod ka na, lalo ka pang mapapagod. Umiiyak ka na, lalo ka pang malulugmok sa iyak. Pero, darating kasi na kapag ikaw nasa ganong moment ka na, binibreak ka ni Lord, asahan mo yung breakthrough. Kumapit ka lang. No? Kasi kahit anong problema yung nararanasan mo, lalo ka pa talagang bibigyan ng problems. Kasi para pag dumating yung time na bumalik ka ulit, umangat ka ulit, di ba, nakabangon ka ulit, naging okay ka ulit, alam mo kung sino yung i-glorify mo, no? Alam mo kung sino ang reason kung bakit ka nandyan sa point na yan para hindi mo kuhanin lahat ng credits, no? Pangalawang lesson, di ba? Darating kasi sa moment na ikaw mismo, di ba? Tawag dito, tinetest ka. Tinetest yung patience mo. Let's say, nagta-target ka, nag-hit ka, magbabanggit ako. Bawa si Kuya Edward, di ba, nagta-target ng Ruby. Di ba, nagta-target ng Ruby, o bibigyan niya ni Lord ng problema sa RQB. Tapos nakikita ni Lord na si Kuya Edward ginagawa ng paraan, o bibigyan ng problema mga nag-aaway na leaders. Gagawan din niya ng paraan. Diba? So, alam mo yun, kailangan kasi every time na may binibigay sa yung challenge si Lord, ang lagi mong pinapakita kay Lord is, Lord, kaya ko kasi kasama kita. Kailangan palaging ganun yung tumatakbo sa mind mo. Kailangan pag may binigay sa yung challenge, kailangan lagpasan mo. Kasi asahan mo, once na may binigay sa yung testing, tapos napasa mo, asahan mo may kasunod na yun na blessing. Diba? Once na may binigay sa yung challenge, asahan mo may breakthrough na yun nakasama. Kaya, dun kasi tinetest ni Lord na deserving na ba tong anak ko? Ready na ba to? Kailangan pag tinanong ka ni Lord ng gano'n, no, kailangan ang masasagot mo, yes, deserving ka. Yes, willing ka. Yes, ready ka na. Para ibigay sa'yo yung gusto mo. Okay? And sabi dito, if you don't sacrifice for what you want becomes the sacrifice. Diba? So, dito, yon yung time na nag-sacrifice po kami, no? Ayan, baka mamukhaan nyo pa yung mga kasama namin dyan. Diba? Diba? Yun yung mga time na alam mo yun, may rank ka na, sapphire ka na, dyan sa room na yan, isa tayo sa mga sapphire, no? Tapos, alam mo yun, sa time na yan, tawag dito, yan yung mga moment na wala na kaming makain. Wala kaming makain dun sa GGS. Diba? Alam mo yun, tas ang pera namin nun, swerte kami pag may umabot ng 100, dumating po kami sa ganung point, no? Alam mo yun na, kakain kami ng tuyo, 4 kami, ako, si Zian, si Chloe, si Raylan. Mag-aambagan kami ng tig sa 10, nagluluto kami ng tuyo, ng itlog. Tapos alam mo yung pinagprituhan yung mantika, minsan inaano pa namin yung sa ibabaw ng kanin. Alam mo yun, para maparami yung kanin namin. Tapos minsan marami. Doon na po ako natutuno na kumain ng maanghang. Kasi di ba pag maanghang yung kinakain mo, napaparami ka ng kanin. Di ba, dyan na kami natutunan na kumain ng maanghang. Di ba, masama to pero naranasan namin mag 1, 2, 3. Di ba, ang dami mong na-experience na hindi mo naman ma-experience pag nasa bahay ka.
pero dahil ginagawa mo yung gusto mo para lang sa family mo, no? Naranasan pa namin dyan, that time sa hub, nakakakain kami pag andun sila Mentor Ryan. Di ba nakakakain kami ng ulam talaga kasi minsan water therapy lang kami dyan eh. Di ba lang yan, tubig-tubig lang, tapos mga noodles, ganyan. Tapos, yung isang delata, kasya sa amin yung 7. Paano, mentor? So, dadamihan yung magic sarap, dadamihan yung asin, dadamihan yung sabaw. Para magkasya sa amin lahat. Ganun yung mga naranasan namin dyan. Pero pag tinatanong ako doon dati ng nanay ko, kumain ka na ba? Oo, ano kinain yung adobo? Di ba? Anong adobo? Yung 5 na pala, hindi na lang naging specific. Di ba? Ganyan yung mga naranasan mo noon. Tapos pag nangihingi, alam mo yun, minsan kahit wala na kami nun, talagang magbibigay pa din kami. Kasi hindi mo, especially sa mga OFW, I believe makaka-relate, no? Yung hindi mo pwedeng ipakita sa mga anak mo na nahihirapan ka. 'Di ba? Ang alam ng mga anak mo sa Pinas, yung mama ko OFW, kahit paano malaki yung kinikita, pero di nila alam nagsa-struggle ka rin diyan. Darating yung time na babudget din yung pera mo, pero para sa kanila may maipadala ka. 'Di ba? I believe darating ka sa ganung point, no, or may mga dumating na sa ganung point, may mga nakaka-relate. Hindi ko in-expect na makaka-relate din pala ako sa ganun. Na ganun, no? Hindi ko in-expect na makaka-relate din pala tayo sa ganun. Alam mo, 20 na lang yung pera mo, 10 na lang yung pera mo, di mo alam kung ibibili mo ba ng tubig o ibibili mo ng biskwit, di ba? Hindi mo maintindihan, di ba? Pero yan nga, darating yung time na lahat ng sinacrifice mo, mangyayari sa'yo is makukuha mo yung breakthrough mo. Darating yung time lahat ng sinasakripisyo mo no magiging worth it. Darating yung time lahat ng binibigay mo babalik din sa'yo. 'Di ba? Darating yung time lahat ng paghihirap mo may kapalit din yan na maganda. Okay? And yan, mga habal days, yan din natin i-experience yan, no? Mga sasakay ka ng motor, alam mo yun, yung nagdadrive, pakaramdam mo, siyam yung buhay. Di ba? Yung mga nasasakyan mo, yung mga angkas, joyride. Tapos minsan mayroon pa nun, kung magmaneho, kala mo siyam yung buhay. Alam mo yun? Nakakatakot, ang bilis. And ayan, no, grateful tayo sa mga life ng mentor natin. No? Yan yung time na pinuntahan natin sa Batangas yan. And kasama natin mga top mentors, even Mentor Jean, nandyan, no? So, yan yung mga tao na mahalaga sa atin. Din yung mga tao na nakasama natin simula nung nagsisimula. Okay, so no more Habal Days, ayan. Yan po yung time, no, na nag-ano tayo sa Fire Up event. Diba? Fire Up event. And eto, yan yung time no, na first time ko din naging positive yung parents ko sa akin, no? Kasi, dati kasi yung family namin, sobrang negative, no? Family namin ni Mentor na Yobi, wala, pinaperahan lang kayo dyan, hindi kayo yayaman dyan, hindi kayo kumikita dyan, pinapaano lang kayo ng mga mentors nyo, pinaghahakitaan lang kayo, mga ganun. Kasi naranasan pa nila nun, kita kami hanggang madaling araw, nag-unbox kami. 'Di ba? Sobrang negative, pero dumating yung time, magiging positive din yung loved ones natin. Eh, kita nyo naman, no, pati yung kuya natin, no, Rubina. Di ba, kita nyo naman, no, co-founder na ng Conquerors, di ba, ng dating negative sa amin yun, no. Dati binabash kami noon, pero tumutulong sa pag-unbox dati. Pero ngayon, di ba, part na rin siya ng kumpanya. Ayan, tawa siya, no. And yan, darating din yung time, no, lahat yung family mo, magiging positive din, no, hintayin mo lang. 'Di ba? Basta gawin mo lang din yung best mo para rin sa kanila, no? And yan, no, copy mentor nga, no? So, yan po yung time na kumuha si Mentor Naomi. And dito naman yung time, no, na kumuha yung mentor kumuha tayo kasama yung mentor natin. And napakasarap lang din sa pakiramdam, no, na darating yung time, kung ano yung meron yung mentor mo, makukuha mo din. Basta, makinig ka lang sa kanya, di ba, and samahan mo lang siya. Kasi nakakatuwa, no, isa kasi tayo sa mga nakakita rin kung paano yung journey rin ni Mentor Naomi, no? Kung paano rin nakapag-start yung Conquerors na nagsistart sa maliliit na paper bag. Alam mo yun, 4 na paper bag lang mentors na pinupuntahan pa yun sa office. Di ba? Pumupunta pa kami nun sa office. Tapos alam mo yung dati kapag nakapagpa-jade kami, alam mo parang, grabe may nag-jade. Yung unang nag-jade pa nun sa tip, di ba, ada na taga Taiwan. Di ba, taga Taiwan, na tumulong pa si mentor, Coach Mike dun sa pagkuklose. Alam mo yun, baliw na baliw kami, may nag-jade, di kami makapaniwala. Pero ngayon, normal na lang na may jade na pumapasok. Normal na lang na may nagra-rank up, di ba? Kumbaga,
Oo, Taiwan. Yung sa Taiwan nila mentor, oo, yun. Yung Taiwan pa yun, yung nawala. 'Di ba? Maraming kaming naabutan no na nagsimula, nawala. Maraming mga bumalik pero nawala ulit. 'Di ba? So, ang daming mga pinagdaanan. Kaya ikaw, 'di ba, kung naniniwala ka na nakita mo na dito mangyayari yung vision mo, 'di ba? Tuloy mo lang siya. 'Di ba? Kasi dati isa lang din naman kami sa mga nini-negative, isa lang rin naman kami sa naniniwala. 'Di ba, na darating yung time, may ganito tayo. Alam niyo, dati si Mentor Naomi, nagkasa-happy kami. Sa Brio lang po yung gusto niya. Brio. Brio, yung maliit na yellow, yun yung gusto niya. And ako kasi, maano ko noon. Tapos sabi ko, ate, maganda daw yung ganito. Maganda yung Jilly daw. Mutsangan daw. Ang dami namin sinadjust. Tapos yun, imbis po na si Mentor Naomi yung nabaliw sa sasakyan niya, ako po yung nabaliw sa sasakyan niya. Ano? Ate, maganda to. Ate, maganda to. Tignan mo, may sports road. Ate, bumubukas yung, yung bintana sa taas. Diba, ganun ako, di ba? So, siguro na-hype. Ayun, no. So, napanood niya din. And, yun. Di ba? Kung ikaw, kasama mo yung mentor mo, be grateful. And, darating yung time, lagi mo lang tignan mo kung ano yung mga narating ng mentor mo. Huwag mo nang isipin na may kasunod. Ang lagi mong isipin, ikaw yung kasunod. Kasi ikaw yung pinakamalapit sa kanya eh. Ikaw yung unang level niya eh. Kaya kung nangyari sa mentor mo, mens, ako na yung kasunod mo. Di ba? I am next ka na kagad. Oh? So, nagawa ni mentor na yung mag-car din tayo, nag-rank din tayo, nag-million, million din, di ba? So, ngayon, di ba, diamond, iba, i-claim natin tayo yung susunod na diamond, di ba? Tayo yung susunod na magkakaroon ng malaking grupo. So, magkakita ng milyon, nagtatop. Di ba? So, i-attract mo lang, i-manifest mo lang, then darating yung time, mangyayari yan sa'yo. So, dito, ayan, isa to sa i-share ko sa inyo, no? Alam nyo, before, hindi ko na-experience na kumita ng ganito. Diba? So, ito is para especially, so kung yap ka, or lalo na kung hindi ka yap. Diba? At naiisip mo na, mens, ang hirap pala ng negosyo, mens, ang hirap pala ng ginagawa natin, mens, ang hirap pala ng business. Diba? Darating talaga yung time na may isip mo yon. Pero isa sa mabibigay ko sa'yo, diba? Hayaan mo lang yan. Daanan mo lang, wag mong tambayan. Diba? Kasi, if naman lahat, mentors, lahat ng malalakas ngayon, hindi rin yan malakas before. Lahat ng magagaling ngayon, di yan magaling before. Pag narinig nyo kami nagsalita dati, matatawa at matatawa kayo. Di ba? Yung mga malalapit magsalita, Mentor Marie Chris, Mentor Edward, Mentor Elvira. Alam nyo nung mga nag-start yan mag-host, mens, kaya ko ba? Mens, nahihiya ako. Mens, di ko kaya. May mga ganon. Pero dahil sumunod sila, nag-go sila, ang lalaki ng checking ngayon, mentors. 'Di ba? Dati hindi rin naman kaya. Si Kuya Edward, natatandaan ko, dati pa-quit pa yan eh. Dati hinto pa yan, nakausap lang yan ni Mentor Ryan eh. 'Di ba? So, dati isa lang rin yan sa mga maingay sa chat na lalo ko sa Lions Academy. 'Di ba? So, hindi mo alam kung sino ka someday. Hindi mo alam kung sino ka one day, basta wag ka lang huminto. 'Di ba? Imagine niyo mentors, no? 193,000 in just 1 month. Pero alam niyo po ba, kinita ko na yan ng 2 taon ko. 2 taon ko sa IAM. Ngayon, pwede mo kitain sa 1 month lang. 'Di ba? And ang good news dun, mga mentors, no? Hindi tayo nag-start agad sa ganyan. 'Di ba? Nakita niyo naman, nag-start tayo sa 2.5. So, ano yung gusto kong i-impart sa picture na to, no? Darating yung time, asahan mo talaga, kikita ka 4 digits, 5 digits. Pero, mens, ang baba ng checking comments, ang liit ng checking, okay lang, tuloy lang, no? Kasi alam mo, yung mga top mentors mo na yan, Mentor Naomi, bago po yan nag 5 digits per week, dumaan din po yan sa zero dati. Dumaan din po yan sa zero dati. Dumaan din po yan na walang laman ng unilevel. Maintenance lang. Di ba? Maintenance niya lang personally. Dumaan din po kami sa ganun. Di ba? Kumbaga process siya. Kung yung mga mentors mo, kumikita ngayon ng milyon, dumaan din yan sa 100,000. Dumaan din niya sa 4 digits. Dumaan niya sa 5 digits. No? Kaya kung ikaw, dinadaanan mo yung pinagdaanan ng mentor mo, ibig sabihin kung ano yung meron siya, yun yung papupuntahan mo. Basta wag ka lang hihinto. Kasi pag huminto ka, pwedeng mawala ka. Okay? So, yan yung mga naging achievements natin, no? Sa FAR at 16. Nag-start tayo 15, sa FAR at 16, ka-achieve at 17, and 800,000 at 18. And gayong million tayo, no? Na-hit natin yung millionaire. At the same time, yung youngest millionaire maker. And marami pang kasunod, no? Lumalaban ng mga travel and especially mga incentives. So, kaya ikaw,
huwag ka papahuli. And isa kasi na sa natandaan ko, no, huwag ka papayag na walang mangyayari sa'yo dito. No, huwag ka papayag na wala kang na-achieve, huwag ka papayag na wala kang makuha, huwag ka mapayag na nagdadaan yung taon, nagdadaan yung buwan, wala naman lang nangyayari sa'yo, lalo na kung full-time ka. And ayan, no, kung yung high school graduate, actually, hindi ako totally high school graduate, mga mens, eh. Di ba? Ano tayo, eh, undergrad, kasi grade 10 lang yung natapos natin. Pero yan, di ba, kung kaya mo kumita ng ganyan, lalo na kung ikaw may profession ka, may connection ka, lagi mong tandaan ang background ng tao na yan is estudyante, walang kakilala, walang connection, walang pera nung nag-start, mahiyain, naggawa, what more ka pa? Okay? So sabi dito, being average is a choice and I decide to become the best version of myself. Lagi mong tandaan, no, meron ka pang ibubuga. Diba? May best version ka pa, may 2.0 ka pa, may 3.0 ka pa. May best version pa yung sarili mo. I-improve mo lang, normal magkamali, normal madapa, normal mahiya, normal manghina. Normal hindi maging okay, pero lagi mong tandaan, after that, move on, move forward para mapuntahan mo yung next version ng sarili mo. Okay? So sabi dito, you are never too young to start an empire and never too old to start a new dream. O, di ba? O yan, always stand up. Tama. Di ba? So hindi ka sobrang bata, hindi ka sobrang tanda. May purpose kung ba't ganyang edad mo na-meet yung I Am Worldwide, no? So may purpose kung bakit ngayon ka nandito. And I believe, no, na wala siya sa edad, bata ka man or hindi, nasa mindset siya. Kasi, di ba sabi nga, kaya mong pataasin yung mindset mo, basta willing ka. And yun, mga mentors no, kung nagawa ng bata, I'm sure marami pa ditong mga yep na naka-line up and marami pa ditong mga young at heart. Yep, at heart, di ba? Na mas malalagpasan yung resulta na nakuha natin. And yun lang, mentors, no? I hope may nakuha po kayo sa ating sharing and open naman tayo for question and answer. So, yan pa. Thank you. Okay. Na-inspire naman po tayo noon. Ang ganda po ng kanyang kwento. Grabe yun. So, pwede po ba ma-type natin thank you po sa sa ating speaker, no? Ang ganda. Grabe yung ano niya, pinagdaanan. Okay. Yan. Thank you po sa mga nagpa-participate. Yan. Kung kaya po na Okay. Thank you po. So kung may question po tayo, comment ano lang po kayo. Taas lang po ang kamay nang may question. And yan, sasagutin po yan ng ating speaker. Ayan, si Mentor Edward po may question. Mentor Edward. Ayan. Natatawa si Mentor Nika. Hindi ako maka-unmute. Oh, may kausap yata. Sino ba? Sorry po. Hindi pala ikaw. Sorry. Okay lang. Okay na po. Ayan. So, salamat, no? Grabe. Bata pero talagang nagawa. Actually, nung nag-uumpisa ako, isa si Mentor Mary Grace na amaze ako kasi bakit? Ako ilang taon ako, tapos siya ilang taon lang din. Tapos may sasakyan na siya, tapos
ang galing magsalita. Yung every time na magsasalita siya talaga naman non-stop. Sabi ko, paano kaya nagawa ng batang ito? Pero hindi yun ang question ko, Mentor Mary Grace. Ang pinaka-question ko is yung time na isinasama ka ni Mentor Naomi. Kasi alam ko naman yung istorya ninyong dalawa na kung saan talagang palagi kang kasama ni Mentor Naomi. Ano yung mindset mo nung time na yon na bakit palagi kang kasama, hindi mo naman mga leader yung inaasikaso mo. So, yun yung gusto kong malaman. I mean, alam ko na yun, kaya lang yung mga bago dito para malaman din nila kung ano yung naging proseso mo. Paano mo naabot yung million? Yan. Ayan, nag-echo. Ayan. So, yan, mentors, no? Yan, thank you po kay Edward. So, para sa akin, nung nagsa-start, dahil kasi syempre na ano din kasi ako sa mga trainings, sa mga mentoring. So, iba't ibang mga mentors din yung napapakinggan ko. And lagi rin sinasabi ni mentor na Yomi sa akin na lahat ng na-experience ko, lahat ng pinagdadaanan ko, lahat ng nangyayari sa akin is may purpose. At the same time, magagamit ko siya in the near future. So, every time nag-unbox kami, ganito gagawin mo, dadating kasi yung time, may leader ka, magtatanong ilang kilo, ilang grams. So, isa yun sa mga na-impart niya sa akin. Kung kaya ako na-push pa na hayaan na lang na okay, darating kasi yung time, magkakaroon ako ng result. Basta sa akin kasi, mens, lagi ko lang din lagi ko sinusurround din yung sarili ko nun sa mga mentors, like Mentor Hana. Isa si Mentor Hana po sa Hana de Jesus, sa mga lagi kong kausap na nagpa-power up sa akin na ganito yung mangyayari sa'yo, basta tuloy mo lang. Kumbaga, nasosurround din ako sa iba't ibang mindset. So, dun po, sa ganong way, isa yung reason na yon, lumaki yung mindset ko, lumaki yung vision ko na kaya ko din, kaya rin mangyari sa akin. And isa kasi sa natatandaan ko palagi, as long as pareho kayo ng ginagawa, as long as pareho kayo ng opportunity na meron kayo, may kakayahan ka rin na makuha mo kung ano yung mga nakuha ng top mentors, higit pa. Tapos, na-mindset kasi ako na may hit yung 1M talaga. Actually, pressure na poster na gano'n. Ako, ayun, isa rin kasi sa naano sa akin, na tinatak ko na sa mind ko, lahat ng first natin, mahirap. First, just for you. First, give me 5. First, check, which is naranasan ko naman po talaga before. First, 10,000 ko, iniyakan ko pa yun. First, give me 5, umiyak pa. And, in-import ko na, first million, kaya siya ganito katagal. Kasi, sa actions din, at the same time, first million mo talaga yung mahirap, pero once na na-overcome mo yan, dahil alam mo na yung proseso, unti-unti mo siyang madadaanan. Actually, yung first million, dyan talaga nakalagay lahat. Yung iyak mo, yung pagod mo. Diba? Dyan talaga nakalagay lahat yung puyat mo, challenges, struggles. Sa first mo talaga lahat mararanasan, even sa first car. Diba? And basta i-mindset lang natin na lagi kasi sinasabi ni mentor na Yomi sa akin, lahat ng first mo matagal. Pero pag pinatagal mo siya, hindi ka makaka-move forward sa next level mo hanggat nandyan ka pa at hindi ka pa nagsisimula. Halimbawa, sa mga first rank o Sapphire, pag hindi ka pa nag-hit ng Sapphire, yan yung pinakamatagal, pero hanggat di mo siya ginagold, di ka makaka-ruby, di ka makakapag-emerald, di ka makakapag-diamond. Diba? First car, goal natin, supercar, sports car, hanggat hindi mo nilalabas yung first car mo, hindi ka talaga makaka-move forward, especially din sa million. Diba? Lagi sinasabi ni mentor Naomi sa akin, diba? First million pa lang yan. Hindi dyan mag-e-end, dyan yan magsisimula. Kaya kailangan simulan mo na. Diba? So, yun po, para sa akin. Dinadominante po tayo. Nabuhay tayo sa pagkadominante. Yun yung kailangan ng mga S kasi. Yun po. Yeah. Salamat. Okay. So may question pa po ba? Tatanong lang po, hi po, Mentor Grace. May natanong lang po ako.
as a young entrepreneur po before nung nag-start ka po, how you handle those prospect na mas matanda po sa inyo? Like professional, kasi sa, syempre, nag-i-start ka nun and medyo young pa. So, paano mo sila nako-convince? Ayun. Meet ulit tayo. Okay na. Ayun, thank you so much, Mentor Erica. Parang I believe Mentor Erica ata to, no? Ayan, thank you po. So, para sa akin, no, hindi, ano kasi ako sa mind ko na kailangan mo talaga, sa ganitong negosyo, kailangan mo talagang i-build yung confidence. Or kung hindi ka confident sa sarili mo, kailangan mong maging confident. Isa yun sa need mong ma-build at the same time yung sarili mo. So sa akin naman, no, paano po ako nag-handle ng mga clients? To give you an idea lang, nung nag-start ako, kung kayo is mga yep, tapos alam mo yon, takot pa, nahihiya pa, ganun din ako nung nag-start. Lahat ng mga talk ko, Mentor Naomi, Mentor Ryan, talaga, ganun. And isa lang, one thing na na-realize ko is, kapag hindi mo siya sinubukan on your own, hindi mo siya magagawa. And ang ginawa ko nun, inaral ko yung negosyo, 'di ba? Yung tipo na kahit lamang sila sa edad sa akin or lamang yung profession na meron sila, mas mataas yung tinapos nila sa akin, alam ko na when it comes dito sa business or when it comes dito sa compensation plan, may masasagot ka kahit anong tanongin nila sa'yo, grams, ano yung just for you, paano nakuha, paano yung proseso, paano yung pasikot-sikot, alam ko. Kumbaga, one thing din kasi yun para ma-build mo yung sarili mo sa kanila, kahit na mas bata ka or kahit na mas ahead sila sa'yo. At the same time, sa akin po, no, hindi ko sila tinatawag na ma'am or sir. Ganon. Kumbaga, pag ganon kasi, ang tinatawag natin, para kang nag-aano ng authority. Diba? Normally kasi sa labas, pag ma'am or sir, boss, diba? Ganon. Or boss ang tawag, authority yung meron. So, tita or tito, isa rin yun sa mga need natin i-practice na pre-practice ko dati, no? Tapos, yun. Kailangan kasi, kung hindi mo sila kayang lamangan sa edad, kailangan lamang kasalang. 'Di ba? Isa rin 'yun sa reason kung paano mo makuha yung attention nila. 'Yun. So, tip naman, paano mo malalaman pa yung business? Yun lang, attend lang, and then mamiso. Isa kasi sa nagpa-build din sa akin is yung mamimiso. Namimiso ako sa ibang team, namimiso ako sa ibang mentors, pag may talk, pag may pay-in, pag may mga nagtatap, sino yung mga nagra-rank, paano nila ginawa, paano nila na-hit, ano yung naging mindset nila. So, ganun, para at least mas lumawak yung mindset pa. At the same time, yung pang-unawa. So, yun, Mens. I hope is nasagot naman po. Thank you po. Meron pa po ba magtatanong? Okay. Raylan ba? Yun, si Mentor Raylan, no? Ang angel mentor ko pa. Ayan, hello po, amazing morning. And thank you so much po, Mentor Grace, sa sharing nyo, no, for today. Ang question ko po, ito lang. Simple lang naman po ito. For all naman po ito. Hindi ko narinig. Sorry, Ayun, hello po. Ayun. So, ito po yung question ko. Mentor Grace, ano po yung ma-advise nyo sa mga bago or at the same time sa mga nahihirapan makapag-executive? At paano po kayo nakakapagpa-executive package? Ayan. Okay. So, yun, Mens, para sa akin, no, unang question, ano yung mga na-advise para sa hirap magpa-executive or hindi mo mapush sa executive? Unang-una, kailangan mo talagang lakasan yung loob mo na mag-start sa executive. Normally kasi po ang mindset ng mga tao, kung ano yung pinakamababa na ino-offer nila sa atin, or ang ino-offer natin sa kanila, yun yung kinukuha nila. Halimbawa, pinakamababang mong i-offer, gold, dun sila magbe-base. 'Di ba? Dun yung magiging mindset nila at yung pinakamababa, and then tayo na bahala nun mag-upsell. At the same time,
syempre, need talaga, ready ka. When it comes na magpapa-executive ka, at the same time, maalam ka din talaga sa business. Alam mo yung difference between ano yung magiging benefit nila once na nag-avail sila ng executive. Isa kasi yun sa kung paano ako before talaga nakapagpa-executive. No? Yung bibigay ka ng benefit, tapos yung voice mo na, tita, ito kasi yung mawawala sa'yo once na nag-associate ka. Once na hindi mo kinuha yung executive, ito kasi yung ano sa'yo. Tapos, isa sa need na mai-apply doon is yung feeling na kailangan nilang maramdaman na mas kailangan kanila kaysa sa kailangan mo sila. Minsan kasi kaya ako pinipush na ito mag-gold, mag-executive kasi just for you to, no? Kasi malaki commission mo sa akin, no? Yung may mga ganun kasing tao. So, kailangan mong i-break yun with the lines na, tita, actually sa akin, okay lang naman kahit anong kunin nyo eh. Pero kasi yung part po na imaginein mo, makaapat ka, tapos may gold ka, gold for you ka na bonus, 40,000, nakakapanghinayang po yun pag nakuha mo, tapos wala kang just for you na yung mga friends mo, 'di ba? So kailangan lang nilang ma-visualize at maintindihan maayos, lalo na kung may money naman yung tao na panlabas. So sa akin, yun, kailangan confident ka lang talaga mag-offer. Lakasan mo yung loob mo. Kagaya nung sa akin, na dahil dati ang pinakamababa kong offer, gold. Pero ngayon, dumating tayo na ang pinakamababa na natin, platinum. Kahit naku, titignan mo, malaking amount siya, di ba? Malaking amount siya, di ba? Pero kasi, lalo na kung ang market natin international, maliit lang yan sa kanila. Need lang natin tanggapin na yung ganong amount, maliit lang talaga yon. Ano mo lang, kailangan mo lang pagmukhaing maliit din sa kanila. Tapos, paano ko nag-close deal ng executive yun? I-emphasize mo yung mga benefit ng gold, ng platinum, and ng jade. Yun lang, doon ka talaga mag-focus. Kasi kung saan ka nagpo-focus, yun yung naiintindihan nila. Tapos, halimbawa, yung normally na binabanggit mo, tanda ko before, may nag-jade sa akin, alam niya yung silver, alam niya yung copper, magka-copper dapat taga-US. Pero dahil rapport, matinding rapport, 2 oras yung rapport namin, then on the spot yun. Tapos nag-jail. Matinding rapport talaga, alamin mo yung background, kailangan din malaman mo ano yung work niya. Pero pag tatanungin mo yung work niya, ang tanong mo doon, ano pong pinagkakaabalahan nyo? Ang pangit kasi kung tatanungin mo ano yung work niya, 'di ba? Kumbaga masyadong personal. Ano pong pinagkakaabalahan nyo daw? Dito ako sa nurse ako sa ganito, nag-work ako sa ganito. So, doon mo siya malalaman, capable to sa ganitong package. Doon ka magbe-base din sa work niya. Doon mo malalaman yung kwento niya. Tapos, may mga family po ba kayo dito sa Pilipinas? Magagamit mo rin kasi yun. Tita, pwedeng hatiin yung jade nyo, hatiin natin sa 2. Diba? Hatiin natin sa 200, 100 sa'yo, 150 sa family mo, or 150 sa'yo, 100 sa family mo, yung mga ganon. Need mo rin talaga mabigyan ng plano agad dun sa products, kung paano rin madidispose. Tapos, ano pa ba? Kailangan pa pag nagpa-executive ka, aggressive ka. Aggressive ka na, tita, paano po ba mode of payment natin? Paano po ba kayo mag-payment, cash or card? Yung mga ganon. Tapos, last na, need mo na, tawag dito, yung ano sa kanya, yung ibibigyan mo na siya ng idea kung paano niya madidispose. Tapos bibigyan mo siya ng mga kwento na kung gaano kabilis ma-dispose yung products. Magsasample ka. Ako lagi ko sinasample, Tita Elvira, alam niyo po ba, may leader ako from California, nakaka-dispose 500 to 6 boxes per month. Alam niyo, pag mag-gold siya, alam mo, tita, may leader ako dati nag-gold. Tapos, after 1 week, wala pang 1 week, wala pa siyang pang inuubos agad. Ganun po kalakas dyan eh. Kumbaga, kailangan kasi maintindihan niya ano yung benefits ng barley, benefits ng products, emphasize mo yung advantage ng naka-executive. At the same time, ipa-visualize mo sa kanya kung gaano kalakas yung barley sa international para ma-push mo siya ng executive. So, yun lang. Sana may nakuha. No? Ayan, si Mentor Elvira daw po may question din. Okay, Mentor Elvira. Ayan, Mens, ang mother ko. But
Mentor Grace, anyway, thank you pala talaga no na dinala mo ako dito sa business. Ikaw yung mother ko sa business, bagay no ako yung tita mo. So kung sometimes medyo mahirap akong i-handle, no? But mens, ito lang pala yung tanong ko. Kasi sa mga nararaanan natin, marami tayong napagdaanan sa business, mayroon tayong in and out na mga kasamahan. Ano ba yung naging mindset mo? Bakit talagang hindi ka tumigil kahit na nawawalan tayo ng tao, bumabalik, nawawalan, nababalik? Para bang ang dami nating mga trials sa mga naging naging member natin, no. But hanggang ngayon nandito ka pa rin anytime na yun, ako kahit 10 oras ng gabi talagang ginigising kita. Ikaw yung mentor ko ba talagang ginigising kita, no? Ang kulit-kulit ko sa iyo. Talagang tapos ba't hindi ka nag-let go din sa akin? Alam ko nandiyan din sa mentor na Yumi to help out. Ba't ikaw din kahit na kinukulit kita kung minsan talagang super kulit ko sa'yo, ba't hindi ka rin tumitigil sa akin? At yung mindset ba na bakit hindi ka talaga tumigil na kahit na kung minsan may mga nangyayari, ba't nandyan ka pa rin, ang lakas pa rin ng loob mo? Ano ba yung maipayo mo para gagawin namin yun? Ayan. Sa overall na rin means na payo. Okay. Alam mo, iyak ako. Charot. Hindi, ayan. So, ayan. Thank you po, Tita Elvira. No, actually, mentor sa mga di nakakalam, si Tita Elvira, siya yung unang executive na napapili namin. Siya yung unang, sa lahat ng first time kong makapagpag-gold siya yun, no? And yun, una, no, kumbaga bottom line, bakit hindi nag-quit? Sa akin po kasi, bago pa lang ako na import na sa akin na naturo na lahat ng tao parang deck of cards. Parang isang, anong deck of cards? Deck of cards, mga baraha. Barahang patong-patong, di ba? Pag ang baraha naka-shuffle, hindi kada bunot mo laging may alas, di ba? Minsan may joker pa, laging iba-iba yung numero, hindi lahat alas. Minsan may joker. So, parang ganun lang rin sa negosyo natin, no? Darating kasi yung time, hindi ka makakabunot ng mga tao na, alam mo yun, magsistay, makakasama mo, diba? Hindi ka talaga dadating sa ganung point. May mga tao mawawala, may mga tao na akala mo sila na biglang mawawala, may mga tao naman na hindi mo ina-expect na yung mga akala mo hindi magsistay, sila pa pala yung nagstay. May madaming taong unexpected na mangyayari sa atin. Tapos yun, parang deck of cards lang. Bakit hindi tayo huminto? Kasi naintindihan po natin na parang baraha lang yan. Bunot ka ng bunot hanggang makuha mo yung alas mo. And dito, hanap ka lang ng hanap ng tao hanggat makuha mo rin yung mga tao na magsistay sa'yo, mananatili at gagawin din yung negosyo kagaya ng ginagawa natin. And yun naman no, bakit hindi tayo nag-quit? Kasi I believe naman no, lahat naman ng tao darating sa point na ups and downs. Hindi naman kasi po mentors no, lahat ng pagdadaanan natin dito, especially sa mga bago smooth sailing, huwag niyong asahan na dito mabilis, maayos, alam mo yun, maganda lahat ng pagdadaanan mo. Dito mararanasan mo umiyak, mararanasan mo mapagod, mararanasan mo manghina, mararanasan mo yung akala mo, di mo kaya, pero kaya mo pala. Marami kang ma-experience dito, pero ang maganda naman dito, no, once na na-experience mo lahat ng hirap, darating kasi yung time, may breakthrough ka din na pagdadaanan. And lagi ko po kasing iniisip, mens, na dinaanan dito ng top mentor. So kung ano yung meron sila, ibig sabihin papunta din ako doon. At the same time, lahat ng struggles na nararanasan ko ngayon, darating yung time, maaani ko rin yun, magiging maganda rin siya. Kumbaga, Lord, kaya ko to nararanasan kasi may mga tao na may inspire sa akin someday kasi ikukwento ko siya. Kumbaga, yun na lang po yung tinitignan ko, no? And sa mga bago dyan na nagsa-start na nahihirapan, when it comes to, alam mo yon, lagi mo lang isipin kung paano ka nag-start. Ganyan din yung mentor mo sa'yo. Paano ka nag-start? Ganyan rin yung mentor mo sa'yo. Even po ako, no, alam ko yung haba ng pasensya ni ate sa akin dati. Yung hirap kong turuan. 4 na beses na hindi ko pa naintindihan yung IBP. Tapos yung hindi ka, alam mo yun, when it comes sa mga process, lahat talaga proseso, kumbaga lahat po naman talaga nag-start as a beginner. Diba? Lagi mo lang tignan na ganyan ka din nung bago. So, anong patience yung binigay ng mentor mo sa'yo? Anong love yung binigay ng mentor mo sa'yo?
ano yung reason kung bakit ka nagstay, ano yung binigay sa'yo ng mentor mo para kang magstay. So, ganun lang po siya. And sa akin, hindi ako huminto kasi in the first place, kumbaga, andun na tayo sa moment na wala nang babalikan at kung may babalikan man, ayoko na rin bumalik. No? At the same time, dito ko na po nakita at na-experience na dito, possible mabago yung buhay namin. So, andun na ako sa point na whatever it takes, kahit ano man maranasan ko, kahit ano man mangyari, di na ako mawawala. Once na naintindihan natin yung kagandahan at the same time, kung ano yung kayang ibigay sa atin, yung mga challenges, struggles, kayang-kaya na siyang lagpasan. So, Thank you, Men. So talagang ano no, talagang lahat talaga malalagpasan basta nasa proseso tayo. So kanina si Mentor Mark may itatanong. Mentor Mark, may itatanong ka ba? May itatanong ka ba? Anong sabi? O okay na daw kasi yung itatanong daw niya natanong na daw natin. So okay na lang daw. O ang sabi niya kailan daw ang celebration natin? I don't know kung anong celebration ang tinatanong. But anyway, thank you Mentor Mary Grace no sa pagsagot ng question at habaan mo rin yung pasensya mo sa akin kasi kung minsan si tita mo maano din. Medyo makulit din. Okay, Mens, thank you. Ayan. Okay ba? May boses. Ayan, picture muna tayo mga mentors. Okay lang. Tayo muna ang dalawa. Ayan. Ayan. Isa yung mentor, Mary Grace mentor, Titi. Smile. 1, 2, 3. Yan, gallery view mga mentors. Yung kaya mo na mag-open ng palm.